Magandang hapon sa iyo, Sir Eman Gigante. Yes. Kumusta ka ngayon? Ngayon po I think, hindi ko masasabi siyang okay. I think siguro medyo lang. Yeah. Can you tell me more about what brought you here today? Ngayon po, gusto ko lang talaga magpa-counsel kasi I have a lot of doubts. Marami akong mga ano sa buhay ko or marami akong mga problem sa buhay ko. Gusto ko talaga siyang i-kwento sa isang tao at gusto ko rin naman magkaroon sila ng idea kung paano ko maano lahat ng problema na pagdaan ako. What have you been feeling recently or lately? Ano naramdaman mo sa ngayon? So, I'm not okay talaga po. Super not okay po talaga. Sa katawan mo, anong naramdaman mo sa ulo mo? In my, ano naman, is in my, sa mga pangangatawan ko, sa mga, ko, okay naman po siya lahat, but emotionally, I'm not okay. Yeah. Physically, I'm okay, but emotionally, I'm not. Okay. So, sa ngayon, ano ang mga nasa isipan mo? Paano masolusyonan yung mga problema na kinaharap ko ngayon. Okay. So, ngayon naman, by the way, I am your Kuya John Versado, no? Kakilala na tayo na medyo matagal-tagal na rin. And nandito ako upang magbigay sa iyo na assurance na lahat ng mga sasabihin mo, lahat ng ikwento mo sa akin sa hapon ito ay hindi lalabas sa pagitan natin dalawa. Okay? You can trust on me, and you can hope on me that this conversation between us will only remain within the both of us. Walang ibang alam. So, you are a Seventh-day Adventist naman, di ba? Yes. And I believe that you are a man of prayer also. So can we pray first before we proceed? Okay, let's pray. Our Almighty Father in heaven, Lord, we thank you for this opportunity of time that we can have a counseling session with your beloved Son, Brother Eman Gigante. May we, Lord, that you will guide us in dealing with concerns in our lives, and thank you, Lord, that you will help us to evaluate ourselves and to identify the concerns that we need to address in our lives, and to devise goals and solutions to it. And may be, Lord, that you will help us to be the best version of ourselves. Thank you, Lord, that you will guide us this afternoon. In Jesus' name we pray, amen. Okay, man, I am here to listen, no? Nandito ako para makinig sa lahat ng mga hinaing mo, lahat ng mga gusto mong sabihin, kwento, or share sa hapong ito. You can take your time. Lahat ng gusto mong sabihin. So, ganito kasi yung kuya. So, lately, last week, I think it's 3 weeks after. So, ganito yung nangyari. So, syempre naman tayo, as a student talaga sa CPAC, so, hindi naman talaga mapagkakaila na magkaroon talaga ng tayo ng kaibigan. Yung kaibigan mo na mapagkakatiwalaan mo, yung kaibigan mo na makakalim mo within all your problems na ayusin mo. May kaibigan na magsusuporto sa iyo. But, hindi rin naman din natin talaga dapat na maaasahan. Hindi ko rin talaga naaasahan na yung kaibigan na yun. Siya rin yung magsisira ng tiwala ko. Siya rin yung akala ko yung tutulong sa akin in that kind of situation na grabe, lugmok na ako. Tapos in a situation na wala, yung dapat siya lang yung pagkakatiwalaang tao. Pero meron palang plot twist lahat na nangyari. Yung binigay ko naman lahat as a friend. Tinulong ko lahat as a friend. Pero but beside that, parang grabe yung plot twist sa lahat ng pangyayari. Alam mo yung nakakapagod lang, alam mo kung bakit ko yan. Ganito kasi yung nangyari. Siyempre may mga bagay talaga dapat. May mga bagay na may mga bagay na hindi talaga may ko lang pagkakaunawaan. So may mga bagay na akala natin okay lang. So meron talaga mga bagay na may plot twist talaga at the end. So hindi ko naman talaga siya talaga inakala ko. Yan grabe parang grabe yung nangyari talaga yun. Kasi pinagkatiwalaan ko naman yung tao na yun, kuya. Grabe talaga, parang
pag ako kasi nagtiwala ko sa isang tao, grabe talaga yung bigay ko na tiwala. Kahit ang sekreto ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nangyari sa buhay ko, sasabihin sa'yo. Pero grabe yung nangyari, yung may ginawa ka lang na may ginawa ka lang na hindi naman talaga siya totally na napaka big deal na isang bagay. Tapos yung nangyari yung kuya, alam mo kung bakit? Na supposed to be na gusto ko makipag-ayos, di ba? Kasi ako na, kuya, sa totoo lang, ako yung lagi nag-a-adjust. Sa pagkakaibigan namin, ako yung lagi nag-a-adjust. Pag nag-aaway kami, kuya, ako yung una na ikipagbati. Pag may problema kami, ako yung nagsisolve. Pag may problema siya, ako yung nagsisolve. So parang grabe nakaka-guilt, nakakaano lang, parang nakadismaya lang na ginawa mo man yung effort mo as your friend, as a friend. No, as a best friend din talaga. Kasi tinuri ko talaga siya, kuya, kilala ko na yung family niya. Pinakilala niya na ako sa family niya as his best friend, ganun. Tapos ang dami na nangyari sa amin, kuya, ang daming banding. Sabi ko, grabe, pagkasayang. Because of that kind of situation lang, hindi naman talaga siya napaka-big deal, super. Hindi niya na ako pinansin. Tapos alam mo, kuya, yung masakit lang doon, alam mo kung bakit. Parang ako pa yung masama sa kwento niya sa ibang tao. Di ba, kuya? Okay lang sana kung okay lang sa akin, tanggap ko naman na hindi niya na ako pansinin, hindi niya na ako usapin. Pero yung tipo na, yung problema ko, kikwento niya sa ibang tao, kung anong meron kami dalawa, ikikwento niya sa ibang tao, kung ano yung mga ugali na meron ako, tapos ikikwento niya sa ibang tao. Pero ako kasi hindi kasi ako mahilig yung tao na walang talaga akong gumanti, alam mo yun? Na, kung ano, ganito kasi yun, kuya, may rules kasi kami dalawa. Kung ano yung secret mo, secret ko. Kung anong secret ko, dapat i-secret mo lang. I-keep it secret, ganun lang dapat. Pero yung grabe, kuya, nakaka-cringe na, parang ang cringe niya talaga super super nakaka-drain. Kasi totally na dapat problema natin yun eh. Dapat hindi mo sinishare sa iba. Kung anong meron tayo, sa atin lang yun. Kung anong may problema tayo, kung anong pinagawain natin, okay lang yun na ano mo. Okay lang. Sabi ko sa kanya, pag may problema tayo, need natin mag-pray lang tayo. Ito doon. Yung sa kanya kasi ginawa, i-share niya pa sa ibang tao. So parang at the end of the story, ako pa yung naging masama. With that light na hindi naman nila narinig yung side ko at ano yung mga ganyan. Sabi ko nga, grabe yung binigyan ko siya ng trust. Grabe yung trust ko sa kanya. Pero grabe, bigo niya ako that time. So, parang ngayon, parang I'm not mentally disabled talaga. Sabi ko, ginaas ko nga si Lord. Sabi ko, Lord, I ask a friend na pagkakatiwalaan ko. Akala ko una binigay mo na sa akin. Pero, wala pala yun, Lord. Ano ba to? Parang trials lang sa akin. Ano ba to sa buhay ko? Parang pagsubok ko to sa buhay ko. Sabi ko, akala ko, Lord, hiningi ko na best friend ko sa'yo. Ito, na maasahan ko sa buong buhay ko. Ito, ganun. Pero, grabe, ilang days akong umiyak dahil doon. Gusto ko yung mabuo yung friendship namin. Kuya, kasi grabe yung bad namin. As in talaga, kahit yung ibang tao makita sa amin, grabe talaga yung closeness namin. As in, grabe, tapos sasayangin lang sa isang bagay na actually, hindi naman talaga siya pagkakamali, parang kunting tampuhan lang. Tapos biglang, Sa tingin mo, may interrupt na. Sa tingin mo, ano yung ugat ng pagkahidwaan mo? tampuhan lang talaga, kuya. Ganun lang talaga. Like mga manliit na mga bagay, tapos like na ano na siya, lumaki na. Oo, look, actually, kuya, kaya naman talaga siyang buuhin, ah. Kaya naman talaga siyang ayusin. Pero, alam mo yun, sa isang pagkakaibigan talaga, meron talagang ma-pride. May pride talaga na nabuo. Yun lang talaga yung problema, pride talaga. Kasi kanina, binanggit mo kanina na pag meron kayong problema, ikaw palagi yung nag-ano, di ba? Ikaw palagi nag-a-adjust. Grabe yung Ikaw yung adjust. nauunang mag-sorry kahit hindi mo kasalanan. Pero dumating yung time na napagod ka na. Yeah, kuya, yan yung gusto kong imin sa'yo, napagod na. Napagod. Yan yung nakita ko sa situation. Okay. Ano ba yung naramdaman mo? Ano yung mga naramdaman mo nung time na napagod ka na? Kuya, grabe, sobrang sakit, grabe. Alam mo yung time na, okay, yung time na ano, kuya, yung parang sabi ko, ginawak up ko yung mga memories namin dalawa. Kuya, grabe, ang dami ng memories. Grabe pala kasakit talaga pag na-traitor ka ng sarili mong kaibigan. Yung inaakala mo na malilin up mo, masasandalan mo sa oras ng problema. Pero nga, kuya, grabe. Hinahanap ko yung mga times na band namin dalawa, yung mga times na yung mga problema. Kasi isa pa sa pinakamasakit, alam mo kung bakit? Isang cottage lang kami, isang room lang kami, kuya. So, ang hirap pag-adjust. Parang, hindi ko alam kung anong gawin ko pag nag-uusap kami. Grabe, parang
hindi naman, hindi kami nag-usap totally, hindi kami nagkapansinan, walang conversation na nangyayari between us, sabi dalawa ngayon. 3 weeks na siya. So, napakahirap talaga kuya mag-adjust, grabe. Nasa isang loob lang kayo ng room. Isang cottage lang kayo, isang kayo natutulugan. So, sa isipan ko, how can I adjust on this kind of situation? Na super talaga ang hirap. Sabi ko, I always pray na tani, ano ba, yung mga pride din ba namin dalawa or yung pride niya rin talaga super taas talaga. Sabi ko, sana Lord, pababain din ba na kahit this time lang, gusto ko siya naman yung magpakumbaba. Gusto ko siya naman yung maging sa akin ng sorry. Gusto ko naman siya yung maging sa akin ng pasaylo ba. Kaya Siya naman yung magsuyo sa'yo. Oo, kuya. Kasi all that time, kuya, grabe na yung super, grabe na talaga yung pag makaawa ko na maging okay kami last time, pag may problema siya, pag may kasalanan niya sa akin, siya pa magiging magalit, ako pa yung nagsusuyo. Sabi ko, hindi, minsan talaga, kailangan mo rin talaga matauhan sa ganyan situation. Kailangan mo rin talagang ma-learn. Sabi nga, parang sa isip ko nga I think, learn from my own mistake din talaga yung nangyari. Kasi, ano ko rin talaga parang, yung nangyari, parang okay na lang sa akin. Ganito na lang, okay na lang yan. Ako na lang yung mag-adjust, ako na lang magpakumbaba. Pero grabe, lesson learned din talaga. Sabi ko, kasalanan ko rin naman pala. So ano yung nararamdaman mo nung time na nalaman mo na siniraan ka niya sa iba? Tapos iba yung kwento yun. Tapos ikaw pa yung masama sa kwento niya. Grabe kuya, umiyak talaga ako. Grabe. How did you cope up with that scenario? Actually, yung naging isa ko lang sa pinakapitan last time, nag-pray lang talaga ako. I pray lang talaga na sana, Lord, grabe kuya, yung panginig ko nun. Kasi alam mo kung bakit kuya, nalaman ko rin. Kasi yung kaibigan mo kuya, nagkwento rin sa akin. So, ano ko rin talaga kuya, malalaman ko rin talaga kung nagkwento ba siya. Hindi. So yung kumentuhan, okay lang sana kuya kung kumentuhan niya, hindi ko kakilala. Kasi kuya, yung kumentuhan niya kuya, kilala ko, kaibigan ko rin. Sabi ko nga sa kaibigan niya, ano ba yan, napakamaling tao mo naman. Alam mo namang kilala ako dito sa buong Sipak. Lahat ng tao dito sa Sipak, kaibigan ko. So it means, magkikwenta rin talaga sila kung anong kwento about sa akin. Kasi alam naman nila na ganun, di ako ganun tao. So, ganun nga kaya nagkakaibigan ko about organization. Kung totoo daw ganun ako. That, grabe ko yung pag-inig ko. Grabe, parang pinuhusan ng big na tubig. Inig talaga ako. Hindi ko alam kung disappointment. Kuya, grabe talaga sabi ko. Grabe pala. Yung secret mo nga sa akin, halos grabe yung napaka-dark secret mo. Hindi ko nga sinabi sa ibang tao. Tapos yung sa akin, grabe napaka-personal mo masyado. Ganun. As in, kuya, pag yung gusto ko siyang kausapin, parang nagigigil ka. Siyempre, kuya, ikaw rin naman, di ba? Kung maranasan mo yung mag-ibigan mo, siniraan ka. Tapos ikaw pa yung mali sa situation na dapat siya naman talaga yung mali. As in, kuya, super yung mga pinikwento niya sa ibang tao na ganito na daw ako, ganito, ganun. So, tapos, grabe basta ko yan, nanginginig ako that time, nasabi ko, may mga ganito ko pa rin pala talagang tao na beside na pinakitaan mo ng mabuti, parang ibabalik sa'yo, ikwento sa ibang tao, masama. Diba, grabe. So, simula na nag-away kayo, merong alitan sa pagitan yung dalawa. Paano na yung, ano na yung pakikitungo nyo sa bawat isa na sa kabila nun ay nasa isang room lang kayo? Dito yung kuya, as in, para talaga kaming mga, wala, dead man lang talaga kuya. Pagdadaan siya, syempre isang pintuan lang kanya, pagdadaan siya, ako muna mag-adjust, hindi mo na ako lalabas. Pagdadaanin ko na siya, tapos pagdadaan ko. Within 3 weeks, grabe, hindi ko alam kung paano nakaya. Kasi dati, hindi ko siya kinakaya in 1 day lang, hindi ko nakapansinan. Siguro, naano na rin talaga ako na halos 3 weeks hindi ka nakapansinan. Parang ito kuya, parang pinag-pray ko na lang din kay God. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na ma-solve tong problema ko na to, na kayaanin ko, na hindi ko siya pansinin. Ito ganun. Parang maging lesson din ba sa kanya kuya, na hindi sa lang oras kaya kong magpakumbaba. Grabe, sabi ko, pagod na ako, Lord. Sabi ko, ito na siguro yung oras para sumuko din ako sa napaka-toxic na din, natin, na friendship relationship. Sabi ko,
Grabe talaga kuya, parang kung ikaw sa sitwasyon ko, grabe sobrang hirap talaga. Hindi ko alam. Minsan hindi ko alam kung paano ako kaya nga kaya nga mas okay ako pag sa labas ako ng cottage. Nakaka-voice out ako, nakaka-ano ako. Pero pag sa loob ng cottage ako, para akong wala, parang nakasil ako doon na parang naka-ano lang, as in talaga tahimik na tao, parang walang kinakausap. Gaano ba kabigat yung impact sa you as a student in your life as a whole sa nangyari sa inyo dalawa? Ano yung impact na gaano kabigat? Kuya, super bigat po yan. Siyempre, hindi ako nakakapag-ano sa true. Last time na pag nagagawa ako ng mga requirements ko, pinagawa ako ng mga ano ko. Super kuya, nagagawa ko siya dati kasi okay kami. Ngayon kuya, parang wala, may nakaraan, parang tulala lang ako nagagawa ng mga lesson plan ko. Parang something na hindi na ako nakakapasa ng mga lesson plan ko na maaga, ganito, ganun. Na ano na ako ng deadline, tapos nagiging na ako ng sorry kay ma'am. Parang ganun. Parang, kasi ako kuya, may trust issue na kasi ako eh. After that, parang nagkaroon ako ng trust issue sa ibang tao. Actually, sa totoo lang. Kaya hindi na ako marunong mag-share. Hindi na ako marunong ano ng feeling ko. Kaya gusto ko, ako kasi yung tao na hanggat kaya kong i-hold yung problema ko. I-hold ko talaga siya. Pero once na hindi ko na talaga siya kaya ko siyang i-voice out. O kaya nga nag-ano din ako sa iyo na ngayon nga, magpatulong ako sa iyo na magpa-counsel kasi sobra ko dyan, bigat na bigat talaga ako. Tapos sabi ko, gusto ko sana magkaayos kami na after this sem. Oo, para maging okay naman kami kuya kasi syempre uwi siya, uwi naman din ako. Ayaw ko naman din kami na maghiwalay kami ng na hindi naman kami okay. Ayaw ko naman din kasi ng gano'n. Kaya I pray na sana pag nag-usap kami, magiging okay talaga kami. Sana nga, babaan yung mga pride namin dalawa. So, nakita ko na sa friendship yung dalawa, ikaw talaga yung ikaw yung napapakumbaba most of the time. Pero, siyempre tao lang tayo, no? So, dumating din sa point na napagod ka na ikaw na palagi nag-adjust, na palagi napakumbaba, napagod ka na ikaw na palagi ikaw na palagi ang naging nakatapakan, di ba? Dahil sa pride ng kaibigan. Ay, hindi ko na kailangan alamin pa yung pangalan niya. Kilala mo na siya kuya. Kilala ko na. Kilala mo siya. Siguro hindi pa. Kilala mo siya kuya. Kilala ko. Ano siya ng pinsan mo? Boyfriend siya ng pinsan mo. Boyfriend ng pinsan ko. Si Holiday. Okay. Kailan mo yung boyfriend niya? So, ngayon man, identify na such problem sa kanya is pride. Sa'yo, may nakikita ka bang problema din sa'yo? Kaya, meron din talaga. Okay, can you share it to me? Siguro yung problema sa akin, Ano sa tingin mo? hindi naman sabing toxic din talaga ako. Pero meron kasi mga times din kuya na minsan ako din yung nagiging cause minsan ng away. Meron din mga times na siya rin naman. Pero sa akin talaga kuya, parang wala talaga siya. As in talaga, super grabe yung pang-unawa ko, ang lawak. Kaya pag sabihin na may problema pa sa akin, hindi mo talaga masasabi kuya. Kasi based on sa other cottage mate namin, their observation about us sa namin, siya talaga ito. Grabe talaga kuya, sabi ko. Kung ano lang talaga, so sumat-sumatin lang talaga, parang siya talaga yung mali sa lahat. Grabe, sabi ko, lahat ng may mga tampuhan, away, ganito ganun ba. Parang siya man talaga lagi ko yung nagiging cause. May mga time, syempre, may ano din ako. Pero may time talaga na lagi talaga siya kuya. Kaya hindi man din, daamin ko rin, I'm not totally perfect kuya. Pero sa situation namin, parang wala talagang masasabi na ako talaga. Alam ko na wala akong problema. Kasi ginawa ko lahat ko yun, ibigay ko lahat as a friend. Siyempre, nakakapagod din, alam mo yun. So, sa time na naalala mo yung mga masakit na mga sinabi niya sa iba, na nalaman ko din sa tao na pinagkwentuhan ng sa kaibigan ko, ano yung naramdaman niyo sa katawan mo? Sa ang part ng katawan mo yung uncomfortable ka Siguro kuya man, sa mind mo?
So, Not stay for may stay for. Hindi naman sumakit yung ulo mo, yung bibig mo, hindi naman Wala naman kuya. As in, parang nag-overthink na ako that time. Nagagalit, nagpiliite. Pero, syempre, sabi nga nila, pag nandiyan sila, pag nag-play ka lang talaga. How about sabi mo kanina, marami kayong mga good memories diba, na you have shared with us. Can you tell me one of those good memories? Sobra. Yung pinaka-the best. Pinaka-the best kuya. Nung nung umuwi sa time. Grabe yung treat sa akin ng parents niya. Grabe parang talaga. Tapos yung pre, may motor man siya. Giikot niya ako sa buong sa lugar nila sa Alang Leyte. Alang Leyte. Giikot niya ako doon. As in, pinakilala niya na ako sa ibang friends. Parang doon ko naramdaman. Grabe pala talaga. Totoong bigan talaga yung tulong ko sa kanila. So, hindi ko iniisip na parang gagamitin na ako nito or something like that. Hindi pala talaga ako yung nagpasok sa mind ko na gano'n. Sabi ko, grabe pala, ganito pala yung feel mo na may itong kaibigan ko. Grabe talaga sabi ko, I will keep this of memories na meron. Yung sabi ko sa kanya, babawi ako, sabi ko ako na may magdadala siya sa Palawan after this. Pero ayun nga, nangyari ganito. So, I think I will keep my promise if magiging okay kami. Okay, identify na natin yung yung problem na explain. Tapos na clarify natin, na-summarize natin kung ano talaga yung concern, ano talaga yung dinadala na bigat. No? So, ano ba ang gusto mong mangyari? Ano gusto mong mangyari? Maging okay kami. Maging okay kayo. Yun lang. Yun lang talaga gusto mong mangyari. Even though na kahit hindi na kami ganun ka-close, basta maging okay kami. Maging clear yung lahat. Sa tingin mo, ano yung dapat na ano yung mga paraan na dapat gawin, mga hakbang, specific na mga hakbang para maging okay kayo talaga? That will specific steps or strategies or plans that will eventually lead to your reconciliation. Sa tingin mo, ano yung mga bagay na dapat gawin, hindi lang ikaw pati sa kanya din? Actually, Sa'yo muna. Actually, para sa akin, yung pinaka-best thing lang talaga, ilapit lang talaga kay Lord. Yun lang talaga yung iniisip ko na problema kasi nag-open din ako kay mama. Yun din yung sabi niya sa akin, ipag-pray lang daw siya na ma-heal din siya sa problem niya, sa situation niya. Parang yun din yung pinaka-first thing na nasa isip ko talaga, ipag-pray lang. Then the second one is, i-approach siya. I-approach mo siya. Yes, yun yung pinaka-second thing sa akin. Yung pinaka-first thing talaga sa akin is pray for him. Then, approach Na after that. Anong for example, you are planning to approach him, di ba? So, what do you think are you going to do? Or what kind of approach ang gagawin? Siguro sa akin, kasi may mga times na kami ng dalawa sa room. Siguro, by that, kakausapin ko siya sa siguro na ayun yung ganun siya. Pero i-approach ko lang siguro siya pag kami ng sa room or something like na pag wala kami kasama, siguro ganun lang yung gagawin ko yung kakausapin. After that, siguro yun. So, yung goal mo, gusto mo na ma-reconcile. Yeah. Yung naudlot mo, friendship. Napakabuti naman na. Totoo naman na napakabuti na napakaganda sa pakiramdam sa pagkakatotoong kaibigan. Masakit din naman pag tinidor ka ng sarili ng kaibigan. Pero, meron din mga tao nito. Sabi pa nga, it's better to have one friend. Basta totoo. Wala din namang isa kung meron kang hundreds of friends, pero wala namang totoo kahit isa. Pagdating ng pangailangan, hindi mo naman sila malapitan. Pero ang kanta din ang sabi, if there is only one friend, the one to give you that. So, masabuti na kahit isa na lang natin ang bigay. Importante mo. Okay. So, kasali ba sa priorities mo yung kaibigan mo? Sa priorities mo, kasali ba yung kaibigan mo?
First priority. First I, prayer. I think second. Second, Yeah. First one is family. Second is friend. friendship. Friendship. Ako nakita ko din naman sa iyo, you are really a friendly person. I can understand that and I can relate to that. I've been a lot of friends before then na ano din, kaya but we are not yet reconciled, but I am always trying to reach them. Pero meron talaga mga tao na mataas talaga. Actually, grabe din yung friendship. Katulad lang sa'yo. Nakita ko na isa kang mapagkumuba din na tao kasi ito palagi yung nag-address mo. Okay. So, napakaganda ng goal mo na ma-reconcile yung friendship nyo. Okay. So, sabi mo nga, as much as possible, hindi pa mag next semester. Hindi pa dumating semester ay mag-reconcile. So, tama yan. Kasi dapat kung meron tayong goal, dapat specific. Tapos dapat ay measurable, yung sabihin, achievable dun sa time bound. No? So, that, for example, yung goal mo ay ganito, dapat ganitong date, ganitong oras, dapat ma-achieve mo siya. Tama yan. Maganda yung goal mo na before next semester, magkaisa. Kasi kung patagalin mo pa ng patagalin, baka mas lalo ko lumaki at mas layo pang lumayo yung loob sa isa. Okay. As a Seventh-day Adventist Christian, as a son, as a friendly person, how do you value friendship? Kung i-rate natin, kuya, 100% i-value. 100%. Napaka-importante talaga Yeah, sa'yo. super. I-value ko talaga yung friendship. So, you cannot live without friends. Yeah, super. Kasi as a friendly person, yun talaga yung kailangan ko sa buhay, kaibigan. Yun talaga yung nahanapan ko. Kasi, syempre, masasandalan mo naman ang How problem. can your friends become so much important in your life that you value them 100%? When it comes to situation na nandyan sila para sa'yo. When it comes to circumstances na hindi mo na kaya, pero nandyan sila para sa'yo. Yeah, yun yung gusto ko talaga sa friendship. That's why I value. So, na para sa iyo man, ano ba ang importance din na makapag-share ka sa iba? Para sa iyo, ano din yung kahalagahan o yung advantage na makapag-share ka ng iba sa iba, ano yung concern sa mga bagay sa iyo? Siguro kuya, para sa akin, napaka-importante talaga. Kasi may mga times na hindi talaga natin kaya. Diba? Hindi naman natin pwedeng isarili lang kasi it will cause depression. Super bigat kuya. So mas maganda rin talaga na minsan, ilabas mo na lang din yung problema. Kung anong merong problema ka. Hindi rin naman kasi maganda kuya yung nagkikim-kim ka ng sama ng loob. Kasi it will cause depression talaga. Gusto ko isang turuan man kung how to cope up with that kind of situation. Alam ko naman na mabigat para sa iyo yung mga nangyari. So every time na maka-remember ka ng yung mga lahat ng mga masamang pinagsabi sa iyo, I encourage you to try to think those good memories instead. Di ba? For example, you can express your emotion. Huwag kang mahiya. Ilabas mo lang para at least mabawasan. Every time na maalala mo yung mga masamang pinagsabi sa iyo, okay lang. Ang gawin mo na lang, alalahanin mo yung mga gandang memories. Then, stay on that. Yung tawag dyan na i-shift and stay sa counseling. Sabihin, yung psychology, sabihin, siyempre flashback mo yung mga masamang memories ko, yung mga panahira, yung flashback sa isipan mo. So, galing doon, umalis ka doon, ipunta mo sa mga gandang memories. Try to release those good memories, those good things between your friendship. Then, sa ganung bagay ay mas gagaan yung pakiramdam. Okay? Then, sabi mo pa nga, I pray is the best.
thing din, one of the best things that you can do. Okay. I believe that you are a good person. You are faithful Adventist Christian. And you are a loving son, your mother. I believe you are a humble person. And kaya pa nga ikaw, kahit hindi mo kasalanan, ikaw pa mismo yung gagawa ng paraan para makausap. I hope so, no? It is my prayer na magkaayos kayo. Do you have something more to say? Okay lang kuya. Thank you so much. Napagaan talaga yung problema ko. Super, hindi ko na talaga siya kaya. Pero, isa ko na ano yung pakiramdam ko. Parang nabunutan ako ng tinig na tinig. Can we pray? Yeah, Can we yeah. pray for you? Let us pray. Our Almighty God in heaven, Lord, we thank you for this opportunity that we believe, Lord, that problems are always on our way. Because we're living in a sinful world in the last days of this world history. While waiting for the Son of God, we believe, Lord, that there are so many challenges, trials, and failures, discouragement, frustrations, disappointments that we will encounter ahead of us. And I pray, dear Lord, that you would continue to bless Iman in all aspects of his life, especially Lord, with his friendship. I believe in this friendly person, and I believe, dear Lord, that this is a gift that you have given to him to be a friendly person in order to bridge the gospel to other people. Continue to use him mightily, continue to bless him with humble heart, continue to guide him in his plans and his choices, continue to make him a blessing to others there. Even though there are problems he is encountering as of now, I believe, Lord, that all things are possible with your help. Thank you, Lord, that you will bless us in our studies here in CPEC, especially Iman, and bless his family also, dear Lord. We bring back the glory of yours to your name, and may this counseling session has blessed us, especially Iman, and we bring back, Lord, all the glory to your name, because we believe, Lord, that without you we are nothing. It is you who can bring solutions to whatever problems we have in our lives. There is no problem that is bigger than you, dear. Thank you so much, Father, for hearing us in our prayer with the forgiveness of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much kuya. Okay, welcome. Thank you po.